Karma, Episode 33. Makalipas ang isang buwan, ay ipinatawag si Eddie ng abogado ni Lydia. Nagulat ang binata nang basahin ng abogado ang last will ng namatay. Kay Eddie inilipat ang natitirang pera ni Lydia sa bangko at binigyan din ng tag-1,000,000 ang 2 katulong at personal driver ni Lydia. Para kay Eddie ay sapat nang pinag-aral siya ni Lydia. Hindi niya rin alam kung ano ang gagawin sa perang ipinamana sa kanya ng ina-inahan. Ang pagkawala ni Lydia ay naging dahilan pa para mas mapalapit si Eddie kay Ellen. Ibinilin sa kanya ni Lydia na protektahan si Ellen. Subalit, sa paglipas ng mga araw, ay hindi lang proteksyon ang nais niyang ibigay sa dalaga, kundi pati ang umuusbong niyang pag-ibig para rito. Isang araw ay isinama ni Eddie si Ellen sa rest house. Nais niyang ipagtapat sa dalaga ang totoong kaugnayan nito kay Lydia. Ang ganda nitong lugar, Eddie. Pero nalulungkot ako kapag naaalala ko si Tita Lydia. Mula sa swimming pool ay malungkot na nakatanaw si Ellen sa dalampasigan. Saan man naroroon si Mami Lydia, alam kong masaya siya na bumalik ka rito, Ellen. Wika ni Eddie. Malungkot na nakatanaw din si Eddie sa dagat, kung saan ipinaanod niya ang mga abo ni Lydia. Hindi na mawawala sa isip ko ang masamang alaala ni Tita Lydia. Kung pwede nga lang, ayaw ko nang bumalik dito. Saad ng dalaga. Nauunawaan ni Eddie ang dahilan ni Ellen. Dahil kahit siya ay bumabalik sa kanyang alaala ang masaklap na nangyari kay Lydia kapag nakikita niya ang bahay. Pwede bang sa loob tayo mag-usap, Ellen? Inakay niya ang dalaga papasok sa dating kwarto ni Lydia. Pinigilan ni Ellen ang mga braso ni Eddie na nakaagapay sa kanya. Eddie, anong gagawin natin sa kwarto ni Tita Lydia? May importante akong ipapakita sa iyo, Ellen, sagot ni Eddie. Pero dahil umayaw si Ellen na pumasok sa kwarto, ay pinaupo na lamang niya ang dalaga sa sala. Binuksan ni Eddie ang dating kwarto ni Lydia at binuksan niya ang nakatagong kahadiyero. Kinuha niya ang isang kahon kung saan nakalagay ang mga papeles ng rest house, ang pamanang tiara, at ang mga lumang litrato. Paglabas niya sa sala, ay naupo siya sa kaharap na upuan ni Ellen at ipinatong ang kahon sa center table. Ellen, 10 years ago, ay nag-cruise ang aming mga landas ni Mami Lydia. Mag-isa lang siya sa buhay at uli lang lubos din ako. Kinupkup niya ako at itinuring niya akong anak. Itinuring ko rin siyang pangalawa kong ina. Ang akala ko noon ay matandang dalaga siya, pero isang sekreto ang pinagtapat niya sa akin bago siya tuluyang mawala ng memorya. May asawa at anak siya, pero nagkahiwalay sila ng asawa niya at inilayo ng asawa niya ang nag-iisa nilang anak. Napatingin si Ellen kay Eddie. Mababaka sa mukha nito ang interes sa mga sinabi ni Eddie. Bakit sila nagkahiwalay? Tanong nito. Dahil hindi matanggap ng kanyang asawa ang trabaho ni Mami Lydia, wika ni Eddie. Bakit? Anong trabaho niya? Hindi ba cosmetics business ang negosyo ni Tita? Kunot noon na tanong ni Ellen. Umiling si Eddie. Hindi lang basta cosmetics business, Ellen. Gustong protektahan ni Mami Lydia ang kanyang anak, kaya hinayaan niyang lumayo ang kanyang asawa at tiniis niya ang lungkot na mawalay sa kanya ang kanyang anak. Pinili niyang mabuhay mag-isa at tinikis ang sariling kaligayahan kapalit ng kaligtasan ng kanyang pamilya. Nang matuklasan niya na may sakit na siyang demensya, ay hiniling niya sa akin na hanapin ko ang anak niya. Huminto si Eddie at tumingin ng diretso kay Ellen.
Napanganga si Ellen at waring inaarok ang ibig sabihin ng mga katagang narinig mula kay Eddie. Nagpatuloy si Eddie sa pagsisiwalat. Mahal na mahal ni Mami Lydia ang kanyang anak at ninais niyang makita ito bago siya mawala ng memorya. Ikaw ang anak niya, Ellen. Napapailing si Ellen sa pagkagulat habang nakatitig kay Eddie. Hindi siya makapaniwala dahil simula na magkaisip siya ay meron siyang inang kinakagisnan. Hindi, Eddie. May ina ako. Baka nagkakamali ka lang. Ellen, nag-asawa uli ang iyong ama at siya ang nakilala mong ina. Napatutob sa bibig si Ellen. May tumulong mga luha mula sa mga mata niya. Kaya pala iba ang pakiramdam niya nang tinitigan at niyakap siya ni Lydia. Kaya pala tinawag siya nitong anak bago nalagutan ng hininga. Bakit ngayon mo lang sinabi sa akin? Lumuluhang wika ng dalaga. Sorry, Ellen. Nangako ako kay Mami Lydia para sa protection mo. Walang pwedeng makaalam na may kamag-anak o kapamilya si Mami. Isa siya sa mga leader ng sindikato na nagpupuslit ng iligal na droga sa bansa. Isang trabaho na hindi niya ginusto. Isang trabaho na ipinamana sa kanya ng kanyang ama. Nais ng iyong ina na maputol ang kadena na nag-uugnay sa kanya sa sindikato. Pinanlakihan ng mga mata si Ellen. Hindi siya makapaniwala sa mga sinabi ni Eddie. Anong sinabi mo? Oo, Ellen. Totoo ang narinig mo. Isa sa mga leader ng sindikato si Mami Lydia. Inilabas ni Eddie ang mga laman ng kahon. Isang brown envelope, ang tiara na nasa jewelry box at ang 2 picture frame. Inaabot niya ito kay Ellen. Kinuha naman ni Ellen ang 2 picture frame. Nagpalipat-lipat ang mga mata niya sa 2 nakadamit pangkasal at sa isang batang babae. Totoo nga ang sinasabi ni Eddie. Ang kanyang ama ang kasama ni Lydia sa litrato at ang batang babae ay walang iba kundi siya. Para sa iyo ang mga ito, Ellen. Inilabas ni Eddie ang papeles ng rest house at binuksan ang jewelry box. Humiling si Ellen. Hindi ko matatanggap ang mga yan, Eddie. Ellen, isang importanteng pamana ang tiara na iniwan ng iyong ina. Mula ito sa angkan ni Mami Lydia. Itong rest house, nasa iyo kung gusto mong ibenta. Pinalabas ng iyong ina sa mga papeles na binili mo ang rest house. You see, dugo lang ang nag-uugnay sa inyong 2, pero walang katibayan. Maluha-luha na si Ellen. Napaglaruan sila ng tadhana. Muli siyang umiling. Ayokong tumira sa rest house na to, Eddie. Nauunawaan ni Eddie si Ellen dahil isang malagim na kamatayan ni Lydia ang nasaksihan ng dalaga. Maging siya ay hindi niya rin alam ang gagawin sa malaking halaga ng pera na iniwan sa kanya ni Lydia. Babalik ako sa Norway, Eddie, wika ni Ellen. Aalis ka uli? Nagulat si Eddie. Paano pa niya ipagtatapat ang damdamin para sa dalaga? Bakit ba kasi kapag si Ellen ang kausap niya, ay natutorpe na siya? Kailan ba niya masasabi ang kinikimkim niyang pagmamahal sa dalaga? Plano ko pa lang yon, kung papayagan ako ni Mami, wika ni Ellen. Ang tinutukoy nitong Mami ay ang kinagis ng ina. Malungkot na ngumiti si Eddie. Pakiramdam niya ay magiging hungkag ang buhay niya kapag umalis na si Ellen.
Napansin naman ni Ellen ang lungkot sa mga mata ng binata. Eddie, alam kong mas nasaktan ka sa pagkawala ni Mami Lydia dahil mas nakasama mo siya ng matagal. Gusto kong magpasalamat sa iyo na napunuan mo ang isang espasyo sa buhay niya. Nandito ako bilang kaibigan mo at kapatid mo na rin, wika ng dalaga. Ngumiti si Eddie pero nasaktan ang damdamin niya. Kapatid lang pala ang tingin sa kanya ni Ellen. Mahal na niya ito. Nais niya na maging parte ng buhay niya ang dalaga. Pangarap niya itong maging ina ng magiging anak nila. Pero may pagkakataon pa naman siya para mabago ang desisyon ni Ellen. Hindi siya susuko at sisimulan niya ang kanyang panliligaw. Isang araw, sa isang opisina ng periodiko, abala ang editor-in-chief sa pagrebisa ng ilalabas nilang dyaryo sa hapon nang may kumatok sa pintuan. Kamin, hindi tiningnan ng editor-in-chief ang bisita. Tumikhim naman ang bisita habang nakatayo sa may pintuan. Nag-angat ng muka ang editor-in-chief. Kunot ang noo na tinitigan ang kanyang bisita. Isang matangkad at malaking tao ang nasa harapan niya. At kahit may sunglasses ito, ay kilalang kilala niya ang may-ari ng peklat sa noo. Eddie! Bulalas nito. Kumusta ka na, Kuya Ali? Masayang bati ni Eddie sa dating kaibigan. Anak ng pating, ibang-iba ka na ah. Kumusta ka na? Sa sobrang tuwa ay sinalubong ni Ali ng yakap si Eddie. Yumakap din si Eddie kay Ali. Ikinatuwa niya ang pagbabago ng estado ng buhay ni Ali. Maupo ka! Itinuro ni Ali ang upuan sa harap ng kanyang mesa at naupo din siya sa kanyang pwesto. Kwentuhan mo ako ng mga happiness mo sa buhay. Masayang wika niya. Iginala ni Eddie ang mga mata sa loob ng opisina ni Ali. Natupad pala ang pangarap mo na maging periodista, kuya. Wika niya. Well, kahit paano, umasinso naman. Editor-in-chief na pala ako ngayon. Pero ikaw ang dapat kong kumustahin. Anong nangyari pagkatapos na bugbugin ka ng dati nating boss? Nakangiting tanong ni Ali. Natawa na lamang si Eddie nang maalala ang nakaraan. Heto, nakatagpo ng swerte, sagot niya. Pero saka na natin pag-usapan yan. Nandito ako para sa isang proposisyon. May bago akong itinayong negosyo. Gusto kong kunin ang serbisyo ng dyaryo mo para sa promotion ng aking mga produkto, wika ni Eddie. Natuwa si Ali. Isang oportunidad ang dala ni Eddie para kumita pa ang kanilang periodiko ng mas malaki. Sure, kailan pa? Sagot nito. Kahit ngayong araw, pwede mo nang simulan, wika ni Eddie. Hindi niya problema ang budget. Kahit hindi pa kumikita ang kanilang negosyo, ay kayang-kaya niyang i-finance ang pagpapagawa ng advertisement. Isang paraan para maibalik niya ang tulong na ginawa sa kanya ni Ali noong bagong salta pa lamang siya sa Maynila. Pagkatapos nilang magsara ng kasunduan, ay nauwi sa mahabang kwentuhan ang dating magkaibigan. Matuloy kaya sa pag-alis si Ellen? Maging matagumpay kaya ang negosyo ni na Eddie? Abangan sa susunod na kabanata.